نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay upo lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Naway ang pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sumakanyang huling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga mahal na kapatid sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang paalala sa ating mga mananampalataya o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot, at huwag kayong papayag na kayo madatnan ng kamatayan, maliman na lamang na kayo'y mga Muslim. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang inihanda, ano ang kanyang baon para sa kabilang buhay. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang kayo ng pawang katotohanan. Nang sa gayon ay aayusin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo ang inyong mga gawain at patatawarin ni Allah para sa inyo ang inyong mga kasalanan. Sino man ang sumunod kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na nagtagumpay, nagdakilang tagumpay. Mga mahal na kapatid sa Islam, mga ginigiliw po naming mga magulang, kabilang sa pagsubok sa isang naninirahan bilang isang minority sa isang lugar, ay ang mga pagdiriwang na ito ay hindi na ayon sa ating pananampalataya. Minsan, naisin man nating umiwas, gustuhin man nating hindi makagawa, or at least man lang ma-minimize natin yung mga ganitong uri ng mga maaaring makasama tayong may kasalanan dito, dahil sa nandito tayo sa isang lugar na tayo ay kakaunti. At the same time, siguro ang iba sa atin ay salat din sa kaalaman. Wala ding masyadong kaalaman hinggil sa ating pananampalataya. Kaya minsan nakakagawa ang isang tao ng mga paglabag sa Islam nang hindi niya namamalayan, nang hindi niya nalalaman na yung pala ay isang kasalanan na, mga kapatid sa Islam. Katulad ngayon, mga kapatid sa Islam, bakit ang Muslim kapag dumarating yung buwan ng Disyembre sa lugar na ito, sa mga minority na lugar, laging nagpapaalala, lalong-lalo na, malapit na naman ang tinatawag na December 25.
na kung saan ito yung tinatawag nilang kapanganakan o Christmas Day, kapanganakan ng kanilang tinatawag na tagapagligtas, Savior nila. Sa isang Muslim, wala naman tayong pakialam kung ano man yung kanilang gagawin sa kanilang reliyon. Kaso nga lang, mga kapatid sa Islam, sa isang lugar na katulad nito, hindi natin maiwasan. May mga kapitbahay tayo, hindi pa Muslim, may nanay tayo, may tatay tayo, may kamag-anak tayo, maring asawa natin, maring anak natin, maring mga kamag-anakan natin hindi pa mga Muslim. At maring kung hindi natin alam kung papaano ito natin tinutupad ang gampanin na ito, maring sa ibang pangunawa ng ibang mga hindi Muslim, masyado tayong harsh. Di ba? May mga tao kasi kapag dumarating yung mga panahon na ito, ang Muslim, masyado silang makikita mo kaliwat kanan ang pagbabawal, ito, haram dito, haram doon. Di mo ba? Which is, bilang isang Muslim sa atin, okay lang naman yun. Dapat lang talaga yun na ipaunawa talaga sa isang tao kung ano yung kahalagahan natin ng ating pananampalataya sa mga araw na ito. Sa mga araw na kung saan isi-celebrate nila at ipagdiriwang nila yung isa sa mga kasalanan sa Islam. Hindi po ba, mga kapatid sa Islam? Napakalaki kasi bilang pagtuklas natin sa kahalagahan at gaano kalala kung ang isang Muslim ay makikisali at halubilo at ganoon na rin, magagawa ng ganitong klase ng mga gawain na ginagawa ng mga kuffar, mga kapatid sa Islam. Isipin ninyo, mismo sa banal na Quran, ganito ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Suratul Ma'idah, verse 116, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Mismo dito sa surah na ito, sa Suratul Ma'idah, verse 116, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Isa, wa idh qala Allah ya Isa, at nung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Isa, O Jesus, Aanta qulta linnas, ikaw ba ang nagsabi sa mga tao? Just imagine, mga kapatid sa Islam, itong tagpo na ito sa kabilang buhay. Nasasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus, na anak ni Maria, kay Isa ibn Maryam, O Jesus, ikaw ba ang nagsabi sa mga tao? Ittakhiduni wa ummiya ilahayni min dunillah, nagawin niyo akong Diyos, kaming dalawa ng aking ina. Imagine niyo yung tagpo na ito, mga kapatid sa Islam, na kung saan tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala si Jesus, si Isa alayhi salatu wassalam, sa kabilang buhay, at sasabihin niya, O Jesus, Ya Isa na anak ni Maria, ikaw ba nagsabi sa mga tao na sambahin ako? O di kaya sambahin ka? Ittakhiduni, gawin niyo akong Diyos at ang aking ina. Isipin niyo, mga kapatid sa Islam, ito ay isang
matinding sitwasyon kung maiisip lamang ng mga tao na mismo si Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin niya ang kanyang alipin, ang kanyang propeta, na ikaw ba ang nagsabi sa mga tao? Hindi dahil sa hindi alam ni Allah kaya sa nagtatanong. Ngunit para sa mga tao maintindihan nila na kahit si Allah subhanahu wa ta'ala nakalagay sa Quran, inilagay niya sa Quran, na ganitong klase ng tagpo sa kabilang buhay ay mangyayari dahil totoo ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sabi dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O Isa na anak ni Maria, ikaw ba ang nagsabi sa mga tao, gawin niyo ako at ang aking ina na Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sabi ni Jesus Christ? Anong sabi ni Isa? Sabi niya, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Sabi niya, papuri sa iyo, ya Allah. Sabi ni Jesus, subhanaka ya Allah. Ibig sabihin nun, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Papuri sa iyo, O Allah. Luwalhati sa iyo, O Allah. Wala akong karapatan na sabihin ang mga bagay na wala akong karapatan dito. In kuntu qultuhu faqad alimt. Kapag sinabi ko naman yun, ay tunay na alam mo, ya Allah. Sinasabi ni Isa ibn Maryam. Kung sinabi ko man yun sa mga tao, ya Allah, alam mo yun. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Alam mo kung ano ang meron sa akin at hindi ko alam kung anong meron sa iyo, ya Allah. Sinasabi ni Isa ibn Maryam. Innaka anta 'allamul ghuyub. Tunay na ikaw ang nakababatid sa mga ghuyub, ya ghaib, yung mga unseen, yung mga hindi nakikita, mga kapatid sa Islam. Kung baga, sa tagpong ito kung ating magmumuni-munihan, mga kapatid sa Islam, natanungin siya ni Allah, ikaw ba nagsabing, sambahin ako, gawin akong Diyos? At hindi lang yun. Isinama pa sa pagtatanong ni Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang ina, na sinabi, ikaw ba ang nagsabi sa mga taong gawin ako at ang aking ina na Diyos maliban kay Allah? Ibig sabihin, pinapatunayan dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lang sa propesiya ang mga tao, si Jesus ang kanilang sasambahin. Bagkus kabilang sa kanilang sasambahin ay ang kanyang nanay na si Maryam. Which is yun ang nangyayari sa ating kapanahunan, mga kapatid sa Islam. Sa panahon natin ngayon, may mga taong hindi lang sa sumasamba sila at ginagawa nilang Diyos si Jesus, kundi sinasama pa nila at nananalangin din sila sa ina ni Isa na si Maria, na si Maryam, mga kapatid sa Islam. Ito ay propesiya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At malinaw pa sa sikat ng araw, itinanggi ito ni Propeta Isa. Sabi niya, hindi ko sinabi yan, ya Allah. Papuri sa iyo at luwalhati sa iyo, ya Allah. Kung sinabi ko man yan, alam mo. Kung hindi ko, alam mo yung nasa aking sarili, at hindi ko alam kung anong nasa iyo, ya Allah. Tunay na ikaw ang nakakaalam sa lahat ng mga hindi nababatid, hindi nakikita. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang magpapatuloy, ma qultu lahum illa ma qad amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbukum. Isipin nyo, tanongin nyo, isipin nyo itong sinasabi dito ni Isa nung siya ay nangangatwiran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, ma qultu lahum illa ma qad amartani bihi. Wala akong sinabi sa kanila maliban kung ano ang inutos mo sa akin. Ano yung inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus Christ, kay Isa? Ani'budullah, nasambahin si Allah, Rabbi, na Panginoon ko, wa Rabbakum, at inyong Panginoon, wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim, at ako ay naging saksi sa kanila habang ako ay nasa kanila, falamma tawaffaytani, at nung ako ay iyong kinuha, kunta anta raqibu alayhim, tunay na ikaw ang nakababatid, ang nagmamasid sa kanila, wa anta ala kulli shay'in shahid,
at tunay na sa lahat ng bagay, ikaw ang saksi, ya Allah. At ikaw ang nakakikita. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Sinasabi dito ni Propeta Isa alayhi salatu wassalam, wala akong sinabi sa kanila, ya Allah, maliban kung ano ang iyong inutos na sabihin sa akin. Ano yon? Nasambahin ka, Panginoon ko at Panginoon nila. Ito yung malinaw, mga kapatid, na katibayan na kailanman walang ni isang propetang nag-angkin sila na sambahin nila ako o sambahin ang kanilang mga sarili. Bagkus ang sinasabi nila, sambahin ninyo yung Diyos, yung tunay na Diyos na lumikha sa atin. Kaya mga kapatid sa Islam, kung isang Muslim, kung ang isang Muslim ay naiintindihan niya yung mga talatang itong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na, mga kapatid sa Islam, upang ikaw ay dumepensa sa iyong pananampalataya na kapag dating sa mga ganitong klase ng selebrasyon, konektado ito sa atin. Abay, mantakin mo, mga kapatid sa Islam, pagdating ng selebrasyon na ito, para bagang ang mga tao ay nagdidiwang na ipinanganak ang Diyos. Samantalang sinasabi sa atin sa Islam, lam yalid wa lam yulad, hindi si Allah ipinanganak at hindi rin siya nagkaanak. Sa lugat sa doktrina ng Islam, yung gawaing tahasan nilang isi-celebrate, mga kapatid sa Islam. Kaya normal lang sa isang Muslim na talagang siya ay, kung baga sa ano ay, depensahan niya yung kanyang sariling pananampalataya. Ipaalam niya sa mga taong kapatid niyang Muslim na, oh, kapatid, huwag na huwag kang sasali. Huwag na huwag kang gagawa ng anumang klase ng mga gawain na may kinalaman dito sa kanilang pagdiriwang kasi ito'y isang napakalaking kasalanan. Isipin mo, sinasabi nilang ang Diyos ay nagkaanak, samantalang sinasabi ni Allah, hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak. Kamaliktaran, totally opposite, mga kapatid sa Islam. Kaya naman bilang isang mananampalatayang Muslim, di ba? Bilang isang mananampalatayang Muslim, sapat na sa atin yung mga aya na ito bilang paalala sa atin na si Allah subhanahu wa ta'ala, bukod sa ipinagbawal niya ito, hindi siya nagkulang sa mga paalala sa atin sa Quran at saka sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pagdating sa kabilang buhay, wala tayong sisisihin kundi yung sarili natin, mga kapatid sa Islam. Wala tayong sisisihin. Hindi natin sisisihin si Propeta Muhammad, hindi siya nagbigay ng babala. Lalo-lalo si Allah subhanahu wa ta'ala, puno-puno sa banal na Quran yung mga batas na dapat nating sundin. Bilang magpumutuloy, sabi dito ni Allah subhanahu wa ta'ala, in tu'adhibhum, sabi ni Isa kay Allah subhanahu wa ta'ala, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tingnan niyo kung papaano si Isa, si Jesus na anak ni Maria, paano siya makiusap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, o ya Allah, sila yung iyong mga alipin, yung mga tao na yan. In tu'adhibhum fa innahum ibaduk. Kapag pinarusahan mo sila, ya Allah, tunay na sila ay mga alipin mo. Ibig sabihin yung mga tao na yan, kung hindi man nila alam yung ginagawa nila, kung kapag sila ay namatay sa ganyang kasalanan, kapag ikaw ay pinarusahan mo sila, tunay na sila ay mga alipin mo. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tunay na kapag ikaw naman, ya Allah, ay patatawarin mo sila, tunay na ikaw ang al-aziz, yung pinakamalakas, al-hakim, yung pinaka-wise. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Bilang magpapatuloy, kala Allah, hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dhalika al-fawzul azim. Tingnan niyo itong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah, kala Allah, hadha yawm, ito ang araw na pakikinabangan ng mga matatapat ang kanilang pagiging matapat sa araw ng paghukom. Kung naging matapat ka sa iyong pagsamba kay Allah at nilayuan mo yung mga sinasamba bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala,
at naging sadiq ka, naging matapat ka sa iyong sarili, ito yung araw, sa araw ng paghukom, na pakikinabangan ng isang taong matapat ang kanyang pagiging katapatan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi dito, lahum jannat, mapapasa kanila ang mga paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tajri min tahtiha al-anhar, na dumadaloy dito sa ilalim nito ang mga batis. Khalidina fiha, sila ay mananahan, maninirahan dito magpakailanman. Radiyallahu anhum wa radu'an, sila ay kalulugdan ni Allah at sila ay malulugod kay Allah at sila ay kalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikal fawzul azim. At tunay na ito ang dakilang tagumpay. Ito yung dakilang tagumpay, mga kapatid sa Islam, kapag pinapasok na tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso niya at nakapasok na ang isang taong mananampalataya sa paraiso ni Allah. Ito yung dhalikal fawzul azim. Ito yung tunay na dakilang tagumpay. Yung dakilang tagumpay, yung isang taong makakapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, alalahanin natin na tayo ay binalaan na ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasa sa atin bilang isang Muslim ang paglayo sa mga ganitong klase ng gawain at hindi tayo makihalubilo sa kanila at hindi tayo makisama sa kanila dahil ito ay isang napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mga kapatid sa Islam, gaano nga ba ang kasalanan o gaano nga ba kalaki at kadelikado ang pagsasabing si Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong anak? Simple, hindi po ba mga kapatid sa Islam sa pandinig natin? Dahil nasanay na tayo, lalong-lalo sa mga balik Islam na sa katuruan ng ating dating pinanggalingan na mayroong tinatawag na Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Pero gaano kahalaga sa isang Muslim na sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paniniwala, yung tauhid, yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang pagka-Panginoon at sa kanyang mga pangalan at ang kanyang mga katangian. Gaano kahalaga na isa lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, isipin ninyo sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, halos mabiyak, takadus samawat, halos mabiyak at mabitak ang kalangitan. Mabiyak ang kalangitan at mabitak ang kalupaan at gumuho ang mga kabundukan. Sa anong kasalanan? Ang da'aw lirrahmani walada. Na kanilang sinasabi na mayroong anak si Ar-Rahman, si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ya Allah. Subhanaka ya Allah. Sasabihin nila, dahil sasabihin nilang may anak si Allah subhanahu wa ta'ala,
Sa pagsasabi pa lang nila, takados samawat, na halos mabiyak ang kalangitan at mabitak ang kalupaan at bumuho ang mga kabundukan. Mga kapatid sa Islam, anong kasalanan ito na magagawa ng isang tao? Yung sabihin nila na si Allah ay merong anak. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Sapat na sa atin, halos lahat tayo mga kapatid sa Islam, naiintindihan natin yung tinatawag na Suratul Ikhlas. Dito, itong Suratul Ikhlas, mga kapatid sa Islam, napaka-dakilang surah na binabali Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ito ay, kung ating magmumuni-munihan, napakalaki ang aral na makukuha natin dito tungkol sa pagiging isa sa tauhid ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, O Muhammad, huwallah ahad. Si Allah ay isa o nag-iisa. Sabihin mo, O Muhammad, pinapasabi ni Allah sa mga tao, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, si Allah ay isa. Allahu Samad, si Allah ang Samad. Ibig sabihin ng Samad, siya yung dulugan, siya yung sandigan ng lahat ng kanyang mga nilikha. Alladhi yasmudu alayhi al-khalaiq. Siya yung sinasandigan. Siya yung dinudulugan sa lahat ng mga nilikha niya. Lam yalid wa lam yulad. Hindi siya nanganak at hindi siya ipinanganak. Hindi siya nanganak. Katunayan, ibig sabihin, nagpapatunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi kagaya ng kanyang mga nilikha na nanganganak. Ito ay pagpapatunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay walang katulad sa kanyang mga nilikha. Hindi siya pwedeng itulad sa mga taong nanganganak at nagkakaanak. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At kailanman ay walang magiging kapantay sa kanya. Kapareho kay Allah subhanahu wa ta'ala. Walang kapantay, walang kapareho si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay, sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang pagiging Panginoon, sa kanyang pagiging Diyos. Walang kapantay si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Kaya bilang isang Muslim, paalala sa atin, mga kapatid sa Islam, sa darating na pagdiriwang ng mga ito, ng mga hindi mananampalataya, please lang, dahil tayo ay isang Muslim, sa abot ng ating makakaya ay umiwas tayo. Dahil ito ay isang napakalaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Makipagtulungan kayo sa kanila sa pamamagitan ng mga magagandang bagay, sa mga bir, ibig sabihin yung mga kabutihan, wat taqwa at ng pagkatakot kay Allah, at hindi kayo dapat makipagtulungan sa kasalanan at ang pagkakamuhi wal udwan, yung pagkakaroon ng pagkakamuhi sa bawat isa, mga kapatid sa Islam, at yung pag-aaway-away. Kaya bilang isang Muslim, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na iligtas tayo ni Allah sa malaking kasalanan na ito, ma dhahara minha wa ma batan. Sa kasalanan ito, ano man ang kasalanan na ito man ay lantad o di kaya ito man ay lihim na kasalanan, mga kapatid sa Islam. Allahumma amin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.